Na balitang dapat niyong tutukan sa One North Central Luzon ngayong Miyerkules. Nawawalang 3 taong gulang na babae natagpo ang patay sa likod ng kapilya sa Natonin Mountain Province. Bahay sa Mangaldan, Pangasinan, pinasok ng kawatan. Bag na may mahigit 60,000 pesos na pera, tinangay. Presyo ng semento, tumaas dahil sa mataas na demand. At pagdarasal at kurbani o pag-aalay ng kambing at tupa, isinagawa ng mga kababayang Muslim. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako po si Chris Zuniga. Patay ang 62 anyos na lalaki sa salpukan ng 2 motorsiklo sa Calasiao, Pangasinan. Nakaalerto, Sandy Salvacio. Nagkumpulan ang mga tao sa bahaging ito ng barangay Dinalawan, Calasiao, Pangasinan dahil sa aksidenteng kinasangkutan ng 2 motorsiklo. Sa isa pang video, makikita ang isang lalaking isinakay sa ambulansya upang dalhin sa ospital. Ayon sa mga residente, nagsalpukan ng 2 motorsiklo bandang alas 5 ng hapon kahapon. Sa investigasyon ng pulisya, nag-overtake ang isang rider kaya napunta sa linya ng isa pa. Doon na nangyari ang salpukan. Napuruhan ang rider na si Jose de Vera, 62 anyos. Dinala pa sa ospital pero kalaunay binawian din ng buhay. Pag nagpapatakbo yung pinaka mga 40 siguro eh. Kulang pa sa 40 kasi yung pag nagpapatakbo yung hindi masyadong matulid. Ligtas naman ang isa pang rider na minor de edad. Napag-alaman din ng pulisya na walang suot na helmet ang pumanong rider. Nagdadalamhati ang naiwang kaanak ng biktima. Mapagmahal at maturingin daw na ama si Tatay Jose na kumakayod pa rin kahit may edad na. Bilang isa na talagang masakit na habang pinapanood ko kasi yung tatay ko sa ospital na nag-aago po talagang masakit po talaga eh. Wala pang pahayag ang kaanak ng minor de edad na rider. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Isang bahay sa Mangaldan, Pangasinan ang nilooban ng kawatan. Natangay roon ng bag na may mahigit sa 60,000 pesos na cash. Nagbabalik sa report si Sandy Salvacio. Sa CCTV footage na ito, makikita ang isang lalaki sa labas ng isang bahay sa barangay Malabago, Mangaldan, Pangasinan madaling araw noong linggo. Mapapansin din na kahina-hinala ang kanyang galaw. Nakatakip ng puting panyo ang mukha ng lalaki. Hindi na nakuhanan ng CCTV camera, pero ang lalaki pumasok pala sa bahay. Nadiskubre na lang ng may-ari kinabukasan na sira na ang grill ng kanilang bintana. Siya po dumaan sa isang window po, inano niya po yung tox, sinira niya po yung grills at doon siya dumaan, nakapasok siya doon. At upon entry po, nakuha niya po isang bag, nakapatong po sa isang table. Dun sa... Tinangay ng kawatan ng isang bag na naglalaman ng 63,000 pesos na cash. Nakita rin kalaunan ang bag na iniwan sa labas ng bahay at wala na ang laman. Pinapunta ko na po yung mga investigation natin at mga intel officers natin at bumaba na ako sa ground para po mag-imbestiga, para po maano yung backtracking namin yung tao po na ito. Tulog daw ang mga nakatira sa bahay nang mangyari ang panloloob. Nagtungo ang news team sa niloobang bahay pero hindi na nagpaunlak ng panayam sa harap ng kamera ang mga may-ari. Ipinagpapasalamat na lang daw nila na walang nasaktan sa insidente. Malaking bagay po talaga may mga CCTV. Malaking bagay po yung mga pang-depensa natin, mga aso, ganyan. Mga subdivision guard din po. Plus may na-notice sila na tao na suspicious na lumalakad na ganun, especially may mga covered ang mukha. Dapat po itawag po agad sa pulis. Kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Tumaas ngayon ang presyo ng semento dahil sa mataas din na demand. Sundan sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Sinasamantala ni Joel ang pagpapatayo ng maliit na tindahan sa loting ito habang hindi pa nagsisimula ang tag-ulan. Kada linggo, umaabot sa halos 100 semento ang nagagamit nila sa konstruksyon ng tindahan. Kapansin-pansin daw ang bahagyang pagtaas sa presyo ng semento. Medyo hassle sa budget yun pag gano'n. Parang 240 ata. Okay, semento ang kailangan. Semento,
Hollow block ganun po. Sa monitoring ng Department of Trade and Industry o DTI, tumaas ng hanggang 3 piso ang presyo sa kada supot ng semento. Mataas daw ang demand sa semento ngayong tag-init. Idagdag pang mataas pa rin na presyo ng produktong petrolyo na dumaragdag sa transportation cost ng semento sa iba't ibang lugar. So marami ang ating mga kababayan na sinasamantala pa itong dry season upang i-repair ang kanilang mga tahanan o mga bahay in time for the typhoon season. Puspusan ang pag-ikot ng DTI sa mga tindahan ng construction supplies para i-monitor ang supply at presyo ng mga construction material. Bagamat mataas ang demand, wala namang nakikitang kakulangan sa supply ng construction materials. Sa ngayon, nasa 230 hanggang 240 pesos ang kada bag ng semento sa Pangasinan. Pero karaniwan daw, nabababa ang presyo pagsapit ng Hulyo hanggang Setyembre. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Samantala, search and rescue pa rin ang operasyon sa Ground Zero ng gumuhong gusali ayon kay DILG Secretary Remulla. Nakatutok, CJ Torida. Inihayag ni DILG Secretary John Vic Remulla na search and rescue pa rin ang operasyon sa Ground Zero ng gumuhong gusali sa Angeles City. Posible raw na may nabubuhay pa na nadaganan ng mga steel bar, concrete slabs at debris. Magpapatuloy raw ang koordinasyon ng Angeles City Government, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at iba pang ahensya ng gobyerno para mahanap ang mga nawawala pa, buhay man o patay. Isa ang 26 anyos na si Jamaica Angkao sa mga umaasang mahanap pa ang kanyang mga magulang mula sa gumuhong gusali. Buo pa rin ang kanyang loob na muli niyang magkakapiling ang ama't ina. Parehong nagtitinda ang mga magulang ni Jamaica malapit sa gumuhong gusali. Hindi po ako nawawala ng pag-asa. Naman ko po, nandun lang sila naghihintay ng rescue. Samantala, nasa maayos ng kondisyon ang na-rescue na aso mula sa gumuhong gusali. Dinala sa Angeles City Dog Pound and Animal Shelter Compound ang aso na pinaniniwala ang alaga ng foreman ng ipinatatayong hotel. Isinailalim ang aso sa check-up ng mga kawani ng City Veterinary Office. Wala namang nakaka-alarm na kondisyon nung nakita yung aso. Ambulatory to, nakakalakad ng mag-isa. Kinailangan lang na i-rehydrate kasi mainit yung panahon at na-trap siya doon ng medyo matagal na panahon. CJ Torida, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Sa bisa ng search warrant, pinasok ng CIDG at NBI ang isang bahay sa isang subdivision sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga kaninang umaga upang hanapin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ay sa purok leader ng barangay, hinahanap daw ng mga otoridad ang isang Virgilio Carino na ayon sa isang mapagkakatiwalaang source ay kamag-anak di umano ni Senator Robin Padilla. Pero ayon sa purok leader ng subdivision, hindi raw niya kailanman nakita si De La Rosa sa bahay na yon. Ayon pa sa purok leader, isang itim na pick-up daw na pagmamayari ni Carino ang hinahanap din ng NBI at CIDG. Bagay na kinumpirma ng purok leader na nakita niyang nasa tapat ng bahay noong isang linggo. Sinabi raw sa kanya ng NBI at CIDG na ang itim na pick-up ay isa raw sa mga nakita sa Senado noong umalis si De La Rosa at Padilla. Sabi ng ilang residente ng subdivision na property nga raw ng kamag-anak ni Padilla ang bahay na pinuntahan ng mga otoridad. Ang Angeles City Police na mataan din na umiikot sa property bilang bahagi raw ng coordination nila sa CIDG. Wala pang pahayag sina Senator De La Rosa at Padilla tungkol dito. Ipinagbabawal muna ang pagdaan ng malalaking truck sa Double Bridge dahil sa Pantal Arellano Road Construction. Yan ang balitang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, karagdagang traffic enforcers ang idiniploy ng Public Order and Safety Office dito sa may bandang paakyat ng Dawal Bridge kasabay nga ng konstruksyon ng kalsada na proyekto ng DPWH.
Sinimulan ng bakbaki ng bahagi ng kalsadang ito paakyat sa Dawal Bridge sa Dagupan City. Dahil dito, nagpapatupad ng traffic scheme ang Public Order and Safety Office upang maiwasan ang pagbigat sa dalyang trapiko sa lugar. Bawal munang pagdaan ng malalaking truck sa Dawal Bridge. Basta po, nakapasok po sila ng Arellano, hindi po natin papayagan na makakalabat nila ng Dawal Bridge kasi nandun na po yung construction eh. Pabor dito ang mga tsuper ng jeep na dumadaan sa lugar. Opo, mas okay po yung bawal po ang truck para iwas traffic. Masikip po yung daan. Aabot nga po yung traffic dito eh. Sa mga truck naman na manggagaling sa Western Pangasinan na papuntang San Fabian, dadaan pa rin sila sa De Venecia Highway Extension pero kakanan sila sa Arellano Street at kakaliwa sa AB Fernandez East patungong Mangaldan. Simula bukas, bawal na rin kumaliwa sa De Venecia Highway Extension ang mga sasakyan na manggagaling sa Arellano Street. Kasi mabablock na mabablock na sila doon sa may yung ginagawang kalsada na sa gitna. Pangunawang hinihingi ngayon ng poso sa mga motorista. Sa oras na matapos ang ginagawang kalsada sa lugar, ay tiyak na magiging komportable rin ang magiging biyahe ng mga motorista. Chris, update lamang dito nga sa aming kinaroroonan. Sa mga oras nga na ito nagkakaroon ng bahagyang pagsikip sa daloy ng trapiko. At isa nga sa mga dahilan ng traffic build-up ay yung pag-left turn ng mga sasakyan mula sa Arellano. Kaya naman nagkaroon ng dry run ang Public Order and Safety Office na hindi pinapadaan yung mga sasakyan from Arellano sa may De Venecia Expressway o no left turn. At nakita nga ng poso na effective yung ganung polisiya o sistema. Kaya naman simula bukas, yan ay ipapatupad na ng Public Order and Safety Office dito sa aming kinaroroonan. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Samantala, pruning operation sa mga puno sa mga gilid ng kalsada isinasagawa bilang paghahanda sa tag-ulan. Silipin sa report. Nagsagawa ang kawani ng MDRRMO ng tree pruning operation sa gilid ng kalsada sa barangay Gagasangan, Mangaldan, Pangasinan. Tinanggal ang mga sanga ng puno na nakasasagabal sa kalsada. Nagiging peligroso rin daw ang mga ito sa mga residente at motorista. Bilang preparasyon na rin po sa mga posibleng malalakas na bagyo. Tuloy-tuloy po yung ating ginagawang pruning. May mga barangay din po kasi na nagre-request din po sa atin, sa ating opisina. Target natin dito sa dito lang sa highway po. Tapos doon sa Sunuan, doon sa Acacia po. Tulong-tulong sa paglilinis at pagliligpit ng mga naputol na sanga ang mga otoridad at residente para mapabilis ang operasyon. Ayon po sa kwento ng mga residente dito sa Gagasangan, dahil kung makikita po natin yung mga mangga dito, talagang malalaki na rin po. Tuwing bagyo daw ay lumilipat sila, umalis sila sa kanilang bahay para na rin sa kanilang kaligtasan. Pansamantala ring nagdulot ng traffic sa kalsada ang pagbagsak ng mga malalaking sanga kaya nagmando ang mga barangay official. Sabi ng MDRRMO, hindi sila basta nagsasagawa ng pruning operation nang walang koordinasyon sa Senpelco at mga telecommunication company. Hindi kasi may iwasan na may mga tatama ang linya ng kuryente at kable ng internet. Kasama si Henry Duminsil, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Pagdarasal at kirbani o pag-aalay ng kambing at tupa isinagawa ng mga kababayang Muslim. Narito ang report. Alas 6 ng umaga, maagang nagtipon-tipon ang mga kababayang Muslim sa Masjid Khalid bin Al-Walid and Islamic Center sa Barangay Lasip Chico, Dagupan City. Ngayong araw, sabay-sabay nilang inobserba ang Idil Adha o Feast of Sacrifice. Para sa kanila, ito ay pag-alala sa pananampalataya at pagsunod ni Propeta Ibrahim matapos niyang handang ialay ang anak bilang pagsunod sa utos ng Allah. Ayon pa sa Islam, pinalitan ng tupa ang ihahandog na anak bilang tanda ng awa ng Diyos. Kami po ay magsisimula ngayong araw at magtatapos po sa ikatlong araw sa tinatawag na Ayyamut Tashriq. Ang Ayyamut Tashriq po ay ito po ay ika-13 araw sa buwan ng Dhul Hijjah sa Islamic calendar. Nagsimula ang selebrasyon sa isang espesyal na panalangin at seremonya. Agad naman itong sinundan ng kurbani o ang pag-aalay ng hayop tulad ng kambing, tupa o baka bilang simbolo ng kanilang sakripisyo at pananampalataya. Bilang tanda na kami po ay sumusunod sa aming Panginoon sa kanyang kautusan kasi po ito ay pinag-utos sa amin na mag-alay din kami. Lalo na sa mga may kaya na mag-alay para sa kanyang Panginoon. Panata raw ang selebrasyong ito ng lahat ng Muslim tulad ni Salek. Unang-unang bayan po talaga mas maaga para yung pag-celebrate po is mas mahabang oras po. Samantala, idineklara ng Malacanang ang araw na ito bilang regular holiday sa bansa bilang pag-obserba sa Idil Adha.
Alinsunod ito sa Republic Act No. 9849 na kumikilala sa ika-10 araw ng Zulhijjah, ang ika-12 buwan ng Islamic calendar. Kasama si Henry Domincil, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Basta magaling pumulso, papaldo ka sa bagong Kapuso original game show na The People Have Spoken. Ang mga host, si Kapuso Global Fashion Icon Heart Evangelista at ating UH Barkada na si Sean Lucas. Excited na raw si Heart sa project dahil masaya raw na magpakatotoo. Dream come true naman para kay Sean na makatrabaho si Heart. Sa The People Have Spoken, 100 studio audience members ang sasagot sa iba't ibang issue at topic. Ang goal ng celebrity contestants, pulsuhan ang mga sagot nila. Mapapanood ang The People Have Spoken simula June 6. Mga Kapuso, lumakas at isa ng tropical storm ang bagyong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ang nasabing bagyo sa mahigit 1,000 kilometro mula sa silangan ng northeastern Mindanao. Ayon sa Pag-asa, posible itong pumasok sa PAR bukas at bibigyan ng local name na Doming. Mababa ang tsansa nitong maglandfall pero may tsansang hatakin ang southwesterly wind flow. Apektado ng trough ng bagyo ang ilang bahagi ng Mindanao habang southwesterly wind flow at localized thunderstorms sa iba pang bahagi ng bansa. Sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at ilang bahagi ng Central Luzon. Posible ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Sugatan ang 42 anyos na lalaki matapos na pagbabarilin sa Zone 1 Barangay Poblacion, Villasis, Pangasinan noong Lunes. Ang biktima ay isang Zumba instructor na residente rin sa lugar. Nasa maayos na siyang kondisyon habang nagpapagaling sa ospital. Suspect naman sa pamamaril ang 33 anyos na magsasaka na tubong Barangay Pias. Sa investigasyon, pagkatapos daw ng Zumba activity ng biktima, nang bigla itong pagbabarilin ng suspect sa hindi malamang dahilan. Rumesponde agad ang mga pulis at pinasuko ang suspect pero imbis na sumuko, pinaputokan umano ng suspect ang mga pulis. Gumanti ng putok ang mga otoridad na nagresulta sa pagkasawi ng suspect. Walang nasaktan sa mga otoridad. Na-recover ang caliber .45 pistol mula sa nasawing suspect. Patuloy naman ang investigasyon sa insidente habang wala pang pahayag ang biktima at kaanak ng nasawing suspect. Sa larawang ito na lamang, inaalala ng kanyang mahal sa buhay ang 3 taong gulang na si Thea Bonbon. Naglalaro lang sa kanilang lugar sa Natonin Mountain Province ang bata hapon nitong Sabado. Pero di na siya nakita at napaulat ng nawawala. Kinaumagahan natagpuan si Thea na wala ng buhay sa likod ng St. Martin de Porres Chapel sa Sitio Batnong. Ayon sa Natonin Police, nakitaan ng bata ng mga sugat sa ulo. Dinala pa sa ospital ang biktima pero hindi na siya umabot ng buhay dahil sa tinamong traumatic brain injuries. Anak ng single mom si Thea na nasa trabaho noong mangyari ang insidente. Kaya naiwan si Thea sa pangalaga ng kanyang lolo at lola. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuna ng pahayag ang kaanak ng bata. As of now, sir, wala pa kaming person of interest pero ongoing pa rin yung investigation namin, sir. Isa namang kalansay ng tao ang natagpuan sa kahabaan ng North Luzon Expressway sa Mabalacat City, Pampanga. Nakasuot pa ng damit na brown t-shirt, blue jacket, kulay asul din na pantalon at kulay brown na boxer shorts ang kalansay.
Patuloy ang masusing investigasyon ng pulisya upang matukoy ang pagkakakilanlan nito at kung ano ang sanhi ng pagkamatay. Nananawagan ng mga otoridad sa sino man na may nawawalang kamag-anak na makipag-ugnayan sa kanila para sa mabilis na paggulong ng investigasyon. Bahagyang pagtaas ng tide level, malaking tulong sa mga fishing vessel sa Dagupan City. Sundan sa report. Naipon ang mga fishing vessel na nakadaong sa bahaging ito ng Pantal River sa Dagupan City. Ang ilan, kararating lang mula sa pagpalaot, habang ang iba, sumasailalim sa maintenance repair. Malaking bagay raw para sa mga operator ang bahagyang pagtaas ng tide level sa lungsod. Nakakapasok kasi ang mga bangka sa Pantal River mula sa Lingayen Gulf na hindi sumasadsad. Oo, malaking tulong kasi nakaminos ka sa biyahe. Kasi sa Sual mag-truck ka pa. Dito, bangka lang na maliit. O di sa Sual, magkano na yan sa Sual? Truck, 4-5. Dito, 300. Di ang laking expensa, oo. Tuwing low tide, napapagastos daw ang mga operator dahil dumadaong pa sila sa baybayin ng Sual. Sasadsad kami sa Bukana, tumaob na yung bangka ko dyan na isa, wala akong napulot eh. Sa monitoring ng CDRRMO, bahagi nakapagtatala ng pagtaas sa tide level o high tide sa Dagupan City. Pero hindi naman daw ito umaabot sa 1 metro. Yes, normal naman yun eh. Tapos alam niyo naman na pag ganitong buwan at ganitong season, yung papasok ng Abagat, ay medyo talaga mataas po yung tide level natin. Samantala, tuloy-tuloy ang declogging ng LGU, katuwang ang DPWH sa mga drainage canal sa syudad. Kasama si Ron Alice Tritaniado, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Karaniwan sa mga lalaki ay hindi showy sa emotions. Pero ibahin niyo raw ang ating tampok na mga tito sa Bohol. Umaapaw ba naman ang kilig sa love story ng kanilang pamangkin? Very animated ang reaksyon nila Tito Lawrence, Bernard at Patrick. May napanganga, flex ng muscle at sway-sway ng paa. Yan matapos i-reveal ng Nepalese na si Ashes ang pick-up line sa kanilang Pinay pamangkin na si Aika. Talaga namang napashis sila sa sweet revelation. Mukhang secured na ang pogi points ni Ashes, hindi lang kay Aika, pati na rin kina Tito. Idamay na rin ang netizens dahil mahigit 6 million ang views nito online. Mga pamatid-uhaw na may twist ng Kapampangan delicacy, patok na pampalamig. Halina't matakam sa report. Ngayong tag-init, kanya-kanyang hanap ng pampalamig upang maibsan ang maalinsangan na panahon. Pero bukod sa ordinaryong halo-halo at milk tea, usong-uso ngayon sa Pampanga ang desserts at inuming inspired ng mga paboritong kakanin. Sa Bacolor, patok ang creative desserts at drinks na may modernong twist ng traditional kakanin. These are actually new drinks na I hope magustuhan ng ating mga kababayan, especially yung ating mga kabalin, mga younger generations na hindi nila alam or ano yung lasa nung tibok-tibok na, but we made it a twist na gawing drink siya. Isa sa pinakapatok ang kanilang tibok-tibok drink, isang creamy at refreshing na inumin inspired sa paboritong Kapampangan delicacy na tibok-tibok o maha blanca. Pinaghalo rito ang gatas, gata, mais at latik para mabuo ang creamy texture na swak pampalamig ngayong tag-init. Feel the ube craze sa kanilang makulay na sapin-sapin drink na may kombinasyon ng gatas, langka at ube. Refreshing. Perfect for the summer. At kung matcha naman ang trip, perfect ang kanilang Duman drink na gawa mula sa Duman o mas kilalang green gold grains ng Santa Rita, Pampanga. Ang paboritong matcha flavor, binigyan ng lokal na twist gamit ang toasted coconut at Duman flakes bilang toppings. Pero kung sawa ka na sa ordinaryong halo-halo, mayroon din silang kakaibang bersyon nito. Isang baked dessert version ng klasikong Pinoy favorite. Base nito ang ube kalamay na nilagyan ng mga paboritong halo-halo ingredients gaya ng munggo, langka at ube sa katinapalan ng creamy latik sauce para maging gooey ang texture. And then dun sa white calamay is coconut milk, glutinous rice flour condensed. Tapos nilagyan din namin siya ng makapuno. Samantala, ibang klase namang halo-halo experience ang hatid sa Angeles City. Imbes na tradisyonal na toppings, ginamit nila ang sangkap ng sapin-sapin gaya ng langka, latik at ube bilang ice cream toppings. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon.
Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat mga kapuso, pati na ang mga kapuso natin abroad. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.